Pasensya na po, pasensya na. Wala kang mata. Patawad po. Patawad po. Padaan lang po. Hindi maaari. Tapos na, tapos na. Bakit pa traffic jam? Ngayon ang unang araw ni Xiao Xiao sa eskwela na late ng 1 oras. Magagalit ang batang pasaway. Iyan na siguro ang guro ni Xiao Xiao. Matagal na siyang naghihintay. Kailangan ko siyang pasalamatan ng maayos. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Bago dumating ang papa mo, sasabayan ka ng guro. Exam yan! Ikaw na napagkalaking hanggal. Bakit ka nalata? Ikso, yan. Sina. Guro, talagang humihingi ako ng paumanhin. May traffic sa daan. Naabala ko po kayo ng matagal. Tingnan mo. Ikso, yan. B, bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Wala nang maraming dahilan. Hindi na kita gusto. May gusto akong giba. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ba sinabi mong magpapakasal tayo? Sabi ko na ngang hindi kita gusto. Hindi na kita gusto. Bakit pa ako magpapakasal sa iyo? Ningwan Yu. Huwag kang maging mapagmataas. Huwag na tayong magkita pa. Umalis ka na. Umalis ka na. Zika. Pa, bakit mo tinititigan siguro, Xiaoyu? Di Diyos ko. Ang guro sa kindergarten ng anak ko ay dating kasintahan ko pala. Tay, maganda talaga siguro, Xiaoyu. Pero, ngayon lang kayo nakita. Tapos tinitigan mo siya, nakakahiya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Susiyaw-siyaw. Hindi ko naman siya tinitigan. Matandang Shu, late ka na nga tapos galit ka pa sa akin. Sabi mo hindi ka male. Late. Sika na, mahal ko. Sorry na, okay? 6 na taon na kaming hiwalay. Pero 5 taong gulang na ang anak niya. Ibig sabihin nito, may iba na siyang minahal noon. Gusto mo ba akong tapakan? Papatayin kita? Gusto mo? Tatay ni Xiao Xiao. Kung masyado kang abala sa trabaho, pwede mong papuntahin ang asawa mo. Huwag kang maging irresponsable. Ako. Guro Xiaoyu, single po ang tatay ko. Ikaw ba yung madaldal ngayon? Baka diborsyado na siya. Jinong Shu. Panahon ngayon para samahan ang bata, sana maging responsable ka sa pamilya at sa iyong damdamin. Huwag mong tularan ang dati. Hindi. Paanong naging irresponsable ako? 6 na taon na ang nakalipas na iyon. Naging responsible ka ba? 6 na taon na ang nakalipas. Ako. Pa, isa ka palang manloloko. Anong manloloko? Ningwan Yu, ano ba ang sinasabi mo sa harap ng bata? Oo, ako ang nakipaghiwalay sa iyo noon. Anong problema? Ang tagal mo namang magtanim ng galit? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Teacher Ning, salamat sa iyong pagod ngayon. Una na kaming aalis. Alis na kami. Ito. Ang birthday gift na ibinigay ko sa kanya noon.
Hindi ba't sira na ito? Pa, ex, girlfriend mo si Teacher Xiaoyu. Huwag mong pakialaman ang usapan ng matatanda, bata. Si Xiao Xiao ay nakatulog na. Oh, Lao Shu, ngayong gabi may business cocktail party ang grupo. Ikaw na presidenteng ito. Hindi ka ba talaga dadalo? Garo, huwag kang uminom ng marami. Masama sa tiyan mo. wag na. Bukas. Kailangan ko pang ihatid si Xiao Xiao sa eskwelahan. Alam mo ba kung sino ang nakita ko ngayon? Sino? Sining Wanyu. Li Tianqi. Siya ang ex ko. Bakit ka masyadong nagugulat? Bakit hindi ako magugulat? Siya ang una mong pag-ibig. Paano kayo nagkita? Siya ang guro ni Xiao Xiao. Sa kindergarten. Ito ay tadhana para magbalikan kayo. Sa loob ng maraming taon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, hindi ba? Wala akong ginawa. At wala kang ginawa? Kayo, 6 na taon kayong nanirahan sa inuupahang bahay na ito. Pagkatapos ng hiwalayan ninyo, niloko mo siya na umalis ka na, pero hindi ka naman pala talaga umalis. Isang malaking CEO ka, pero ang tagal mong tumira sa inuupahang bahay na ito. Ang mga palamuti at gamit dito sa bahay, ni isa ay hindi mo ginalaw. Magmatigas ka pa. Kaya pala iyan ang sinasabi mong seafood feast. Hey, ang isang masarap na seafood feast, paanong magiging instant noodles lang? Siyempre, mayroon ding mga tuyong isda. Kapag nagka-pera na ako sa hinaharap, lilipat na tayo sa mas malaking bahay. At hindi na tayo titira dito. Palitan natin ng isang malaking villa na umaapaw sa sikat ng araw tuwing umaga. Pero ang bahay na ito ay maraming alaala nating dalawa. Magpaliwanag ka. Bakit ka pa nakatira dito sa inuupahang bahay na ito? Sanay na akong tumira dito eh. Kung gayon, magpaliwanag ka ulit, bakit suot mo pa rin ang bracelet na bigay niya sa'yo? Hindi siya ang nagbigay ng bracelet na iyon. Sino ito? Ako ito, Xuyan. Paano niya nakuha ang numero ko? Siya ang guro ni Xiao Xiao. Hindi ba normal na may numero siya? Ang nangyari kanina. Pasensya ka na. Ayos lang. Tinawagan kita para sabihin na naiwan mo ang pulseras mo sa kindergarten. Ang pulseras na iyon ay... Huwag mo nang ipaliwanag. Bumalik ka bukas sa kindergarten para kunin iyon. Kukunin mo iyon ng harapan. 6 na taon na. Naalala pa pala niya. Teka, anong gagawin ko ngayon? Ang taong nagdulot ng problema ang siyang nararapat magresolba nito. Pare, hindi kita matutulungan? Huvag. Teka, bukas pagkatapos mong makita ang iyong munting kasintahan, huwag mong kalimutang pumunta rito para maghapunan. Magpapakasal na ako, pare. Hindi. Wala ka man lang nabanggit na dinidate mo, tapos kasal na agad? Malalaman mo bukas pak nakita mo siya. Alis na muna ako. Hindi. Ito. Kasal na. Ano? Kinangling Wanyu. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako. Naputol. Aba, wala akong pakialam. Mag-propose ka ulit. Ziga. Kumuha ka ng isa pa. Kahit na itong sing-sing ay hindi purong brilyante. Pero magsisikap akong bigyan ka ng mas maganda. Xiao Shuzi. Opo, Kailan? Tayo magpapakasal at kukuhang lisensya. ang pagpapakasal.
Sapagkat isa itong bagay na kinasasangkutan ng dalawang pamilya. Kapag nakaipon na ako ng sapat na dote, gagawin ko ang lahat para ipakasal ka sa akin. Gumising ka na, matamlay na. Male, late na ako sa klase. Hindi ka pwedeng late ngayon, Xiao. Bilisan mo, alis na. Kung matuto ka, matuto. Kung hindi, kumain ka na lang ng marami. Nagbayad ako ng matrikula. Guro, saan po makikita si Teacher Xiaoyu? Ang bilis mo tumakbo kahapon. Tapos ngayon hahanapin mo si Teacher Xiaoyu namin. Ay, Opisina 21. sige na. Saan ka pupunta? Nakita kitang abala kanina, kaya hindi na ako abala pang gambalain ka. Yan. Itong bracelet, pwede mo bang ipaliwanag ito sa akin? Ano pa bang ipapaliwanag diyan? 6 na taon na. Bakit nandiyan pa rin yan? Sanay na akong suot yan eh. Pero nalala ko kasi. Naputol na yan, hindi ba? Hindi pa tuluyang naputol. Ngayon nandito si Ruolan sa Jiangcheng. Kolehiyo mo rin siya. Mamaya, gusto mo bang sumama sa amin kumain? Kayo na lang muna ng mga babae ang kumain. Hindi na siguro ako sasali. Samahan mo lang akong kumain. Ibibigay ko na sa'yo. Itong bracelet. Pasensya na, Teacher Xiaoyu. Kailangan kong samahan ng mga kabarkada ko para kumain. Hindi kita mapagsisilbihan talaga. Hindi mo ako mapagsisilbihan? Lintik, hindi mo man lang sinabi na ang taong aalukan ko ng kasal ay ang matalik mong kaibigan, si Song Ruolan? Kayo, paano kayo naging magkasintahan? Noong nagka-relasyon kayong dalawa, ang isa ay walang oras sa kaibigan, ang isa ay walang oras sa kapatid. Kami namang dalawa ay naging magkatuwang at doon na kami nagkasama. Ganun ba? Ziga. Bakit mo ako tinitingnan? Si Ruolan ang nagbawal sa akin magsalita. Pagkatapos kong graduate, umalis ako ng bansa. Hindi stable ang long-distance relationship, kaya hindi ko talaga gustong ipagsigawan. Hay nako, wag lang kami ang mag-usap, Wanyu, magsalita ka rin naman. 6 na taon na. Iyang pulseras mo. Mukhang napakaganda pa rin ng pagkakapreserba. Siyempre, sasabihin ko sa iyo. Hindi mo alam, araw-araw niya itong suot. Walang pinapahawak. Kahit si Xu Xiao, hindi niya talaga hinahayaang humawak. Jiao Xiao. Si Xiao Xiao ay anak ni Iksuyan. At si Xiao Xiao, aaral sa kindergarten namin. Anak, Suyan. Nagpakasal ka na? Ano bang iniisip ko? Ikinasal na pala siya at may anak na. Baka matagal na niya akong nakalimutan. Ang tinutukoy niya ay si Xiao ay inalagaan niya. Oo, ako ang nagpalaki kay Xiao. Anong balak mong gawin? Hindi ba ikaw ang mag-aanunsyo ng kasal ninyo? Bakit sa amin pa ang usapan? Ngayon na natin anunsyo. Kayong dalawa, malapit na kaming magpakasal ni Ruolan. Gusto ko, nais kong imbitahan kayong dalawa na maging best man namin at maid of honor. Hindi mo naman sinabing may ganyang proseso pala. Sa darating na araw,
Huwag mong kalimutang isama si Xiao Xiao. Maligayang kasal. Salamat. Tio Lee, maligayang kasal! Ang bemo? Ito pala si Xiao Xiao. Ang cute. Anak, pagpasok natin mamaya, piliin lang ang pinakamahal. Kainin mo kung gaano karami ang gusto mo. Nagbayad ang tatay mo. Tiyak na matatapos ang misyon! Ay, kung hindi lang kayo naghiwalay, dapat sana, ngayon, ay sabay tayong nagdaraos ng kasal. Tama na. Huwag na nating pag-usapan iyan. Magsisimula na ang kasal, pumasok na tayo at maghanda. Ako lang ang aabusuhin. Tara na. Guro Xiaoju, Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na ganito pala kahirap maging best man. Uy, Mingjian, ayaw kong uminom. Magpalit tayo ng upuan. Sige na. Ayaw mo talaga akong katabi, ano? Parang Shu. Sobrang tamis niyo noon. Bakit ngayon bigla? Baka na lang nahihiya? Oo nga. Ang tagal nyo nang magkakilala, magkatabi lang. Bakit ka pa nahihiya? Xu Yan. Sakto. Ako na lang ang papalit sa'yo. Parang Shu, nandyan na ang karibal mo. Little Yu, nandito ka. Oh, Little Yu, bakit mo ba ako iniwasan? Jiang Gubay, ano bang kailangan mo sa akin? Little Yu. Gusto ko lang itanong sa iyo, matagal na kitang nililigawan pero ayaw mong sagutin. Bakit sa mahirap na lalaking iyon ka sumama? Ano nang kinalaman mo kung sino ang kasama ko? Wala na ba talaga siyang hiya? Hindi ba niya alam ang sitwasyon ninyo sa bahay? Gusto kanyang pahirapan? Wala kang kinalaman dito? Aalis na ako. Shuyan, Tingnan mo. Nakasakay sa sirang bike. Ayaw mo bang piliin ang BMW ko? Pero pinili mo ang mabagal at sirang bike niya, tama? tara na. Pasensya na. Hindi pa kasi ako nakakaipon ang sapat para makabili ang sasakyan. Huwag kang sorry, pagdating ng araw na may kotse ka na. Gusto kong tandaan mo, ako ang kasama mong nakasakay sa munting bike. Sige. Kahit na hindi mabilis ang sasakyan natin, presko naman, haha? Juyan, magpapalit ka ba? Napagod ako ngayon. Hindi ko maigalaw ang puwit ko. Ay, niyaya. Kung sinabi mo lang na pupunta ka, dinala ko sana ang BMW ko para ihatid ka. Huwag na, kaya ko namang maglakad Isa. Xuyan. Isa akong senior executive sa Juyo Group ngayon. Ju, hindi ba yan ang pinakamalaking kumpanya sa ating lungsod? Sabi nila, kapag senior executive ka roon, ang taunang kita ay daang libo. Nagtatrabaho pala ang batang yan sa kumpanya ko. Kahit saan tayo magpunta, magkikita pa rin talaga. Hoy, Xuyan. Naalala ko noong kumikita ka ng ilang libo bawat buwan. Ngayon saan ka na nakikipagsapalaran? Kasalukuyan akong. Huwag ka nang magsalita. Siguro hindi mo rin alam kung saan ka lang nagtatago, no? Gusto mo ba bigyan kita ng trabaho sa Juyu? Sa totoo lang, hindi na talaga kailangan. Tingnan mo. Tingnan mo ang mga kabataan ngayon. Wala man lang ambisyon. Mabuti na lang at naghiwalay kayo ni Wanyu noon. Kung hindi ko alam kung gaano mo katagal masisira ang buhay niya. Hindi pa nga nagsasalita si Wanyu. Bakit ba masyado kang mapagsalita? Oo nga. Bakit mo pinakikialaman ang love life ng iba? Anong problema doon? Matagal na silang naghiwalay Mga kabataan, sino ba ang hindi pa nagkaroon ng ilang kasintahan? Hindi ako. At isa lang ang naging karelasyon ko. Anak ni, ano ba talaga ang pinagsasabi ko? Kinasal na siya at nagkaanak.
Wala nang silbi kung sasabihin ko pa iyon. Impossible. Sobrang ganda niya. Nagsisinungaling lang siya. Imposibleng isa lang ang naging karelasyon niya. Tay, pinapapunta ka ni Tiyong Tianchi. Hey! Ikaw? Anak ko, magpakilala ako. Hindi ko sinasadyang pagtawanan ka. May pamilya na pala siya. Pero mabuti na rin iyon ngayon. Wala na akong kaagaw. Ano nang kailangan niya sa akin? Malapit na siyang malasing. Pinapasalo niya sa'yo ang inuman. Ang taong ito, hindi niya ako kailangan para sa maganda. Sige, dito ka lang at magpakabait, babalik agad si Papa. Ayos lang iyan pa, pumunta ka na. Nandito siguro, Xiaoyu. Kung ganun, pakiusap, alagaan mo muna siya. Masama ang sikmura mo, kaya ingat ka at huwag kang masyadong uminom. Guro Xiaoju! Oo nga, siguro Xiaoyu ay guro ko sa kindergarten. Ang pesteng Shuya na iyon, nakikipag-ugnayan pa rin kay Wanyu. Ikaw, bata. Bata, sino ang nanay mo? Nandito ba siya? Wala akong nanay. Si matandang Shu ang nag-ampon sa akin. Ikaw, hindi kanya tunay na anak? Oo nga, gusto sanang itago ni Tatay Shu sa akin. Pero ako ay matalino at mapagmasid. Zhao, ibig mong sabihin, ang papa mo ay single pa rin hanggang ngayon? Oo, ang tatay ko ay matagal nang hindi nag-aasawa. Papa ni Xiao, kung masyado kang abala sa trabaho, pwede mo namang papuntahin ang asawa mo para siya ang sumundo. Huwag kang ganyan na walang responsibilidad. Ako, Teacher Yu, single ang papa ko. Hindi kanya tunay na anak? Ibig sabihin, hindi na siya naghanap ng iba. Teacher, nangangati ako rito. Xiao, ano ang kinain mo? Kumain ako ng hipon kanina. Hindi ako pinapayagan ni Papa na kumain ito. Kung gayon, inatake ka ng allergy. Shuyan. Mukhang nalasing si Shuyan kanina. Nasa banyo, nagsusuka. Xiao, may gamot ba kayo sa allergy sa bahay? Mayroon. Inilagay ni Papa sa ibabaw ng refrigerator. Halika na, ihahatid ka na mismo ng teacher mo sa inyo. Wanyu, ihahatid ko na kayong dalawa. Hindi na kailangan, Magda. Taxi na lang kami. Hindi ba ito ang inuupahan naming bahay noon ni Shuyan? Xiao, sigurado ka bang? Dito ka nakatira? Oo, dito talaga nakatira si Papa. Hindi ito ang oras para isipin iyan. Xiao, ibigay mo ang susi sa guro. Xiao, matulog ka lang pagkatapos mong uminom ng gamot, ha? Sipo, Xiao, ang mga bagay sa bahay na ito? sabi ni Papa, lahat ito ay iniwan ni Mama. Sige na, matulog ka na ng mahimbing. Masama ang sikmura mo. Alam mo ba na dapat kang magbawas sa pag-inom? aray. Alam ko na. Babawasan ko. Nangangako ka ba sa akin? Pangako. 3 taon na tayong magkasama. Xiao Suzi, Opo, tingnan mo kung anong regalo ang binili ko para sa iyo. isang asong oso. Isang maliit na oso. Ito ay isang maliit na oso. Kapag wala ako, ito ang sasama sa iyo para sa akin. Ang ganda, hindi ba? Maligayang araw ng mga puso. Salamat. Uminom ka na naman ng palihim? Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko nitong nakaraang 2 araw. Kaya uminom lang ako ng kaunti. Huwag ka nang bibili at inom ng alak isa pagkatapos nito. Dahil magmula ngayon,
bibili ka ng mga bulaklak para sa akin. At ako naman ang bibili ng alak para sa iyo. Wan Yu. Umuwi na ako. Ang lalaki ko umuwi na. Bakit ang amo? Hindi ako, napagod ka sa trabaho, mahal. Pero wala dito ang asawa ko. Alam mo ba itong buong araw, paano ko ito nilampasan? Oh my gosh. CJ, paano ka ba gagaling? Ede, i-charge mo ako. Oh, Sina. Gusto ko pa. Ning Xiaoyu, huwag kang masyadong aabuso, ha? Mahal, sige na, sige na. Mahal, hindi ba naamoy mo rin ang amoy ng nasusunog? Ang pagkain mo. Ang pagkain ko. Ang pagkain ko. Tulong, dali. Ikaw, bumalik ka. Ikaw, paano ka na parito? Nabalitaan kong inatake ng allergy si Xiao Xiao. Siya uminom na ng gamot at nakatulog na. Walang problema. Ikaw, nakatira ka ba rito lagi? Nakasanayan ko na. Nakasanayan na? Nakasanayan na rin ba ang pulseras na ito? Nakasanayan na rin bang tumira rito? Kung gayon, ang mga bagay na ito, nakasanayan na rin ba ang lahat ng ito? Tama. In-adopt mo si Xiao Xiao. Kaya sa loob ng maraming taon, single ka pa rin. Exuyan, kaya ka ba nakipaghiwalay sa akin noon dahil... Kaya, Shuyan, ang dahilan kung bakit mo ako iniwan noon ay... Shuyan, dahil ba sa pagkadismaya mo ako iniwan noon? Hindi mo ba muna sasagutin ang tawag? Pupuntahan ko muna si Xiao Xiao. Shoo! Duwag! Jiang Mubay, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano? Nasaktan si Mama? Sige, pupunta ako ngayon. Wan Yu. Nasaan na siya? Ang bilis niyang umalis. Bumalik na. Hoy! Hoy! Huwag ka nang uminom pa. Sobrang dami na ang nainom mo. Huwag mo akong pakialaman. Bibili ako ng alak. Magising ka, kahit gaano ka pa kadami uminom, hindi na siya babalik. Hiwalay na kayo. Kaya, bakit ba talaga kayo naghiwalay? Pinuntahan ako ng nanay niya. Tapos? Sabi niya na isa lang akong napakahirap na lalaki. At magdurusa lang ang anak niya kapag sumama sa akin. Hindi kami magkatugma. Sabi niya, kahit gaano pa kalaki ang maibibigay kong dote, hindi niya ipapakasal sa akin ang anak niya. Siguro, wala talaga kayong tadhana para sa isa't isa. Gusto mo bang subukan ang iba? Ang iba, Halimbawa, ako. Matagal na kitang gusto. Sa tingin ko, mas bagay ako sa iyo kaysa sa kanya. wala akong nararamdaman kahit kaunti para sa iyo. Hoy! Huwag ka munang magmadaling tumanggi sa akin. Kaya kung maghintay hanggang pumayag ka. Matagal na tayong hindi nakita. Bakit ka na parito? Pumunta ako sa kasal ni Tianzi, pero sabi nila, mas nauna kang umuwi.
Nagkaroon ako ng biglaang lakad, kaya umuwi na ako. Siguro hindi pa tapos ang kasal niya. Bakit ka na parito? Dahil hindi naman talaga ako pumunta para dumalo sa kasal? Nandito ako para makita ka. Ha? Nitong mga taon na nasa ibang bansa ako, ang pag-uwi ko ngayon ay sadyang para makita ka. Kuya Suyan, nitong 6 na taon, nagkaroon ka ba ng nobya? Kung sasabihin ko sa iyo na nagkaroon ako, baka isipin niyang may pag-asa siya. Wala kahit isa. Katulad ka pa rin ng dati, walang pagbabago. Siguro, ganitong klase ng tao na mayroon ka ang gusto ko. Bakit hindi mo subukang makipag-date? Hindi ah. Hindi ba to sinabi ko na sa'yo, hihintayin kita? Huwag kang magbiro. Napakaganda mo. Maraming tao sa ibang bansa. Tiyak na hahabulin ka nila. Oo, syempre may naghahabol sa akin, ngunit may isang taong hindi ko makalimutan sa puso ko. Kaya tinanggihan ko silang lahat. Sa totoo lang, tingin ko hindi mo kailangang maging ganyan katigas ang ulo. Makipag-date ka muna ng ilan. Iyan ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Huwag ka na rin masyadong matigas ang ulo. Gusto mo? Subukan mo akong i-date? Tigil. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Ipapakilala kita sa ilan. Aalisin mo na naman ako? Hindi pwede. Pero may hinahangaan talaga ako. Ang CEO ng higanteng grupo. Ipakilala mo ako sa kanya? CEO ng higanteng grupo? Hindi ba ako yon? Kilala mo ang boss ng higante? Hindi naman. Halos hindi siya nagpapakita sa media. Pero marami akong naririnig na balita tungkol sa kanya. Narinig ko, itinayo niya ang isang imperyo ng negosyo gamit ang sarili niyang mga kamay. At isa siyang tao na matuwid at mabait, nagbibigay ng maraming donasyon. Ang pinakamahalaga, narinig ko, isa rin siyang napakagandang lalaki. Sobrang ganda ng kanyang pagkatao. Hala, tumigil ka na. Sobra na yan. Kuya Shuyan, hinahangaan ko lang naman siya. Pagkatapos ng napakaraming taon, nakasisiguro na ako ngayon. Hindi ako padalos. Dalos noon. Gusto kita. Gusto talaga kita. Kuya Shuyan, gusto talaga kita. Tigil. Alam mo, hindi kita sasagutin. At ayokong maaksaya ang oras mo. Ang tagal na ng bahay na ito pero hindi pa rin nagbabago. Mukhang hindi mo pa rin siya malimutan. Shuyan, nakalimutan mo na ba ang sinabi ng nanay niya sa iyo noon? Ning Wanyu, nakita mo na naman ba ang pulubing iyon? Ma, huwag mo na akong pakialaman. Hindi ka naman pala nagkasakit. Bakit mo ako pinapabalik? Wanyo, huwag mong sisihin si tita. Ginagawa lang ni tita ang lahat para kunin ka pabalik mula sa bahay ng lalaking iyon. Ikaw pala, sinundan mo ako mula sa kasal hanggang sa bahay namin. Para lang magsumbong sa nanay ko? Huwag mong sigawan si Mubay. Kung wala si Mubay, hindi ko malalaman na nakita mo na naman ang pulubing iyon. Ma, matanda na ako. Tungkol sa mga bagay. Bagay sa pag-ibig. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Wanyo, saan ka pupunta? Pupuntahan ko siya. Huwag mo nang banggitin ang nakaraan. Hayaan mo na lang yon. Alam kong hindi mo talaga yan malilimutan. Kuya Iksoyan, wala akong pakialam kung anong klaseng tao ka. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Ikaw mismo ang gusto ko. Hindi mo ba talaga susubukang makipag-date sa akin? Subukan mo na kasi? Subukan mo na? Hindi siya susubok. Hindi siya susubok. Ninggap niyo, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba ako rito? Bahay ko to. Ha? Hindi. Kailan pa to naging bahay mo? Bakit? Hindi ba? Noong pinaalis mo ako, nagbabayad pa rin ako ng renta. Mayroon pa rin. 2 linggo na hindi ko nagamit. Ibabalik ko sa iyo ang pera. Tumahimik ka. Nakakainis ka. Alam mo ba? Sasabihin ko sa iyo, yang kuripot na amo na yan. Iksyan. Tumahimik ka. Nakakainis ka. Alam mo ba? Tapos na ang trabaho. Napagod ako buong araw. Ano nang masama kung magreklamo ako? Kahit na. Naiingayan ako sa iyo. Oh, sige. Iingayan kita. Ay, iingayan kita. Iingayan kita. Nakakainis. Huwag kang masyadong humawak sa akin. Natatakot na talaga ako sa iyo? Dumating na ang sasakyan ko. Aalis na ako. Kita tayo bukas. Senyorita, bakit hindi mo ako pinapasundo sa iyo sa kumpanya? Araw-araw kang naghihintay ng 30 minuto sa hintayan ng bus. Wala lang. Gusto ko lang samahan sandali ang isang tao.
Shuyan, Hmm. hindi naman ito ang direksyon ng bahay mo. Bakit araw-araw kang naghihintay ng bus dito? Ay, wala lang. Gusto ko lang. Makasama pa ng kaunti ang isang tao. Tayo na namang tatlo. Parang 10 taon na ang nakalipas. Ningwanyo, paano kayong dalawa nagkaroon ulit ng koneksyon? Ay, ang totoo. Ito ay. Oo nga, oo. Halos araw-araw na kaming nagkikita nitong mga nakaraang araw. Kung gayon, ang tagal ninyo ng hiwalay, at si Kuya Shuyan ay hindi naman nagde-date, bakit hindi namin subukan? Sabi ko hindi maaari kaya hindi maaari. Bakit? Si Shuyan. May anak na si Shuyan. Iyon, tama. At araw ko siyang tinutulungang alagaan ng bata. Patay, ano ba ang sinasabi ko? Kuya Shuyan, totoo ba ang sinasabi niya? May anak kayong dalawa? Oo, may anak ako. Hindi naman siya nagkakamali. Pero, Pero ano, iyon talaga ang totoo. Kaya sinabi ko, kapag ayaw ko, ayaw ko. Paumanhin, istorbo ako sa inyo ngayon. Alis na ako. Sinabi niya wala siyang kasintahan. Pero kasal na pala. Pero bakit hindi ko man lang narinig ang tungkol sa kasal nila? Shuyan, bukas magsisimula na akong magtrabaho sa Juyo Group. Magkita na lang tayo ulit kapag may pagkakataon. Sana maging masaya ka. Paalam. Sige, umalis ka na. sandali Yuyan. Subukan mo lang tumingin sa ibang babae. Talagang hindi ka pa rin nagbago. Ay. Shuyan, subukan mo lang tumingin pa sa ibang babae. Aray, ang sakit, ang sakit. Ngayon alam mo na kung gaano kasakit. Inosente ako. Ikaw naman ang unang tumingin sa kanya. Tiningnan ko lang kung ano ang tinititigan mo. Tinitingnan ko lang ang bag ng babaeng iyon. Bag lang din, tinitingnan ko. Di ako naniniwala. Ay. Kayumanggi ang katawan ng bag, kulay, kaki ang hawakan, tradisyonal na disenyo, limited edition na shoulder bag ng Donkey brand. Tama ba? Talagang bag nga ang tinitingnan mo. Pwede mo na ba akong bitawan ngayon? Sabi ko naman sa iyo. Sina, pinapatawad na kita. Pinapatawad mo ko. Hindi ko balak palampasin ka. Anong balak mo? Ang tunay na lalaki, isinilang sa mundong ito. Paanong manatili sa ilalim ng iba? Shuyan, mahal kita. Matagal ko nang alam na gusto mo ang bag na to. Kanina, nakita ko yung pareho, kaya tumingin lang ako ulit. Gusto mo ba? Gusto ko. Ang bait mo. Bakit ka natatawa? Sinasabi ko sa'yo ang tungkol sa ibang babae. Maging seryoso ka. Wala naman. Iniisip ko lang na napaka-sentimental mo pala. Oo nga, matagal ko na rin ginagamit itong bag. Pero napansin ko, mas mukhang ikaw. Paang mas mapagmahal sa luma. Huwag na nating pag-usapan yan. Noong naririto si Yuyan, iyang mga sinabi mo, madaling ipagkamali. Kung misinterpret niya, problema na niya iyon. Diba, tinutulungan lang naman kitang alagaan si Xiao Xiao? Inalagaan mo nga. Pero hindi ka man lang nagpaalam, umalis ka na lang. Bakit ka pa bumalik? Oo nga. Hindi pa ako nagtatagal sa labas, iyang manliligaw mo dumating na. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala kaming relasyon ni Yuyan. Malinis ang intensyon namin. Teka, ikaw, dahil lang tumawag ang manliligaw mo, umalis ka na. May gana ka pang isisi sa akin. Huwag mo na akong pakialaman. Ito ang bahay ko, kaya huwag mong galawin ang mga gamit ko. Anak. Anong nangyayari dito? Taita. Xiao Yu, bakit ka nandito? Bumisita lang ako kay Xiao Xiao. Hindi ko alam na nandito ka rin pala. Tulog po si Xiao Xiao sa loob, tita. Dahil nakita na po ako ni tita, may iba pa po akong importante at kailangang gawin. Aalis na po ako. Ika! Bastos ka. Si Xiao Yu ay napakabait na babae. Matagal na kayong hindi nag-uusap. Ngayon nagkausap na ulit kayo. Nagkabalikan na ba kayo? Hindi, ano bang sinasabi? Ma, nagkakamali ka, kaming dalawa. Nagyayakapan na kayo. Tapos wala pa ring nangyayari. Nagyayakap.
Siya ngayon ang guro sa kindergarten ni Xiao Xiao. Kakakontak ko lang sa kanya. Hindi sa pinangungunahan kita. Pero ang dami ng taon. Tingnan mo itong kwarto mo. Halatang siya lang ang nasa isip mo. Bakit hindi ka gumawa ng hakbang? Ako. Tama na. Alam ni Mama. Hindi kaya dahil pa rin sa insidenteng iyon. Oh. Ngayon, siya na mismo ang nagkokontak sa iyo. Dapat ay inaaya mo rin siyang lumabas. Kailangan kong bantayan si Xiao Xiao. Paano ako magkakaroon ng oras? Pwede namang samahan ako ni Lola, pa. Bilisan mo at sundan mo na siguro Xiaoyu. Gustong-gusto ko siguro Xiaoyu. Tingnan mo. Si Xiao Xiao na mismo ang nagsabi. Ano pa ang idinadahilan mo? Kaya pala pati sina Xiao Xiao at Mama. Gusto rin si Wan Yu. Ang ganda! Ganda ni Guro Xiaoyu. Maswerte ka kung mapapakasalan mo siya. Malaking biyaya iyon sa'yo. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo. Hindi kaya kapag naging kami na ni Guro Xiaoyu, hindi ka na magre-repaso. Nabisto na kita. Nahuli mo ako, pero kaunti lang iyon. Kaunti lang. Sige, bukas pupunta si tatay sa kumpanya. Isasama natin si Guro Xiaoyu para kumain, pero ang gagastusin ibabawas sa allowance mo. Hindi pwede! Hindi ka nakatapak? Lola! Tingnan mo siya! Itong bahay na ito, maganda sana kung may babae. Kung gusto niya pa rin ako, sasabihin ko na sa kanya bukas. Kahit pumayag ako, paano ko ba siya aayain kumain? Gusto mo bang sumama kumain bukas? Masyadong formal. Ginang Ning Wan Yu, gusto mo bang dinner tayo bukas? Masyado pa formal. Kumain tayo bukas. Kain tayo bukas. Oh! Ziga. Hindi ba ito gaanong kaakit? Ziga. 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 Yeah. Ma, papasok na ako sa trabaho. Kakain siya rito mamayang alas 6. Anak, hindi mo nakuha ang susi mo sa kotse. Hindi na kailangan. 1 kilometro lang bike na lang ako. Julian, ikaw pala. Julian, ikaw pala. Patay. Nakalimutan kong i-start na siya ngayon. Sabi niya, gusto niya ang presidente ng Juyu Group. Kaya kung malalaman niyang ako iyon. Electric scooter, president. Akala niya ba talaga pelikula siya ng short drama. Sumakay ako ng electric scooter. Sa tingin mo ba, maniniwala siya kung sasabihin ko iyon? Bakit ka nandito sa Juyo Group? Pumasok ako para magtrabaho. Shuyan, tungkol sa nangyari dati, alam ko na ang lahat. Ikaw? Ano ang nalalaman mo? Si Xu Xiao ay ampun mo lamang at hindi ka naman talaga nagbalikan ni Ning Wan Yu. Kaya may pag-asa pa rin ako, tama? Paano mo nalaman? Narinig ko kay Li Tianxi. Ang daldal talaga ni Li Tianxi. Hindi pa ba sapat ang gulo na ito? Ano ang sinasabi mo? Wala. Hindi ba si Shuyan at Buyuyan ito? Bakit kayo narito? Hindi ba ako nagbasa ng almanak ngayon? Kung sinong tao ang nakakasalubong? Shuyan, nasa Huyu Group na ako ngayon bilang isang senior executive. At itong si Li Tianxi. Akala yata niya ay paaralan ito na lahat ng klase ng tao ay tinatanggap. Kami ni Shuyan ay nagtatrabaho sa Juyo Group. Nagtatrabaho? Magtatrabaho si Shuyan sa Juyo Group? Huwag ka nang pumasok ngayon. Tanggal ka na. Umalis ka na. Ikaw, si Zontea ako? Jiang Mubay, may pinagsamahan tayo bilang magka-eskwela. Bakit mo ito ginagawa? Sa lagay niyang iyan, sino ba talaga ang may pakialam sa pinagsamahan? Gayong, umalis ka na agad. Alam ko na.
Dahil ayaw sa iyo ni Ning Wanyu. Kaya si Shuyan ang pinagbubuntunan mo ng galit. O ano kung totoo yon? Shuyan, kung aalis ka ng tahimik kay Wanyu, papayagan kitang magpatuloy sa trabaho rito. Kung ganyan pala ang usapan, hindi talaga ako aalis. At saka, inaaya ko si Wanyu para mag-dinner. Mamatay ka na sa inggit. Kainin mo ang dumi. Kaya pala tinanggihan ako ni Wanyu na sumama sa party. At saka, bakit mo ako sisibakin? Bakit? Sapat na bang dahilan na isa akong senior executive ng Juyo Group? Hindi pa ba sapat yun? Ikaw bilang isang senior executive ng Juyo Group, hindi talaga sapat. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagmamalaki ka. Niyakap mo lang ang binti ni Li Tianchi, bagamat isa siyang executive ng Juyo Group. Gayunpaman, kapantay ko siya. Nasa honeymoon siya ngayon, kaya hindi kanya mapoprotektahan, ha? Jiang Mubay, ikaw. Huwag ka namang masyadong mapaang abuso. Sinasabi ko sa'yo, ang presidente ng Juyo Group ay talagang pinapahalagahan ng pagkuha ng talento. Kaya, tiyak na hindi niya hahayaan na basta-basta ka lang magtatanggal ng tao. Bukod pa rito, napakatulis ng mata ng presidente at napakahusay ni Shuyan. Tiyak na gagamitin niya si Shuyan. Talagang matalas ang aking mga mata at napakahusay ko rin. Kung hindi lang ako na ang presidente, gusto ko talagang gamitin ang sarili ko. Tama ka, pero ang presidente ng Juyo Group ay 3 taon nang hindi nagpapakita. Kung magtatanggal ako ng isang tao ngayon, magpapakita ba siya sa harapan ko? Oh, kaya niya. Ayos, presidente. Niloloko mo ang aso. Shuyan, ikaw. Tama na, hindi na kita aasarin. Hindi ka ba nagtagal sa kumpanya? At ano ngayon? Ako ay isang executive ng Juyo Group, ang pagtanggal ng isang tao. Hindi ba iyan makatwiran? Talagang hindi ka pa nagtagal, kaya hindi mo ako kilala. Bakit ko naman kailangang kilalanin ka? Kung gayon, sasabihin ko sa'yo, ako, si Shuyan, ay ang presidente ng Juyo Group. Shuyan, ikaw ang CEO. Inuuto mo ba ang mga tanga? Hindi ko hahayaang sabihin mo yan sa sarili mo. Ikaw? Ikaw! Naglakas, loob kang murahin ako. Sige, Shuyan, kailangan kitang sibakin ngayon. Sisiguraduhin kong wala ng kumpanya sa buong Jiangcheng ang tatanggap sa iyo. Teka. Tatawag lang ako. Shuyan, anong oras na? May oras ka pa bang tumawag? Tumatawag ako para magpatawag ng tao. Magpatawag ng tao? Sinong tao ang mapapatawag mo? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na isa lang siyang mataas na ehekutibo. Ang pamilya niya ay mayaman. Siya? Mayaman, poy. Kaya, kung talagang initan ka niya, magkakaproblema ka sa trabaho mo. Kaya mas lalo akong kailangang tumawag ng tao. Napanood mo na ba ang mga short drama? Bakit mo biglang tinatanong iyan? Sa mga short drama, ngayon, kahit sabihin ko na ako ang CEO, hindi siya maniniwala. Ang patakaran sa mga short drama ay ang kontrabida ang kalaban ng CEO, ang CEO ang nagpapatakbo sa sekretarya, ang sekretarya ang kalaban ng kontrabida. Ito ay isang food chain. Tama na, Ikso yan. Alam kong hinahangaan ka ni Buyu yan. Gusto mo lang magpakitang gilas sa harapan niya. Mag-ingat ka mamaya, baka hindi mo na kayang kontrolin. Shuyan, sinabi ko na gusto ko ang CEO dito. Pero gusto ko lang ang kanyang personal na karisma. Ang taong tunay kong gusto ay ikaw pa rin. Kaya hindi mo kailangang magpanggap bilang iba. Kung tatanggalin ka niya ngayon, aalis din ako kasama mo. Huwag na. Alam kong nasa ibang bansa ka, hindi ka masyadong nakakanood ng mga short drama. Huwag kang mag-alala. Hoy, Kalihim Wang. Nasa tapat ako ng kumpanya. Bumaba ka. Juyan, nagpapanggap ka pa rin? Balief ka na ba? Aling CEO ang sasakay sa sirang kuryenteng motorsiklo na yan? Anong problema sa kuryente? Malapit lang ako, nakakatipid sa enerhiya, at talagang nakakabuti sa kapaligiran. Isa pa, noon, pinili pa rin ni Wanyu ang maliit kong kuryenteng motorsiklo, habang ang munting BMW mo ay naiwang walang silbi, di ba? Diretsahin mo na lang na wala kang pera. Teka, 6 na taon na ang nakalipas, parang ito ring sirang kuryente ang gamit mo, hindi ba? 6 na taon na, hindi mo pa rin kayang palitan kahit ang kuryenteng motorsiklo. Tama ka, ito pa rin yung bigay sa akin ni Wanyu. Mas lalo kang nainis, hindi ba? Ikaw! Babagbagin ko itong sirang motorsiklo mo ngayon, tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Babagbagin ko yan. Jiang Mubay, itigil mo yan. Kalihim Wang. Sa wakas, dumating ka. Ang galing ng timing. Ang sarap. Sekretarya Wang, bakit talaga kayong dumating? Kung hindi ako dumating, ano nang mangyayari?
Ano nang gusto mong gawin sa CEO ng Juyo Group? CEO ng Juyo? Ibig mong sabihin si Shuyan ay... Shuyan, ikaw nga ba talaga ang CEO ng Juyo Group? Ang personal na karisma ng CEO ng Juyo na matagal mo nang gusto. Bakit? Hindi ba? Sinisira ko ba ang maganda mong pantasya? Hindi ka ba nagkamali ng tao? Iisa lang ang CEO ng aming grupo. Sa tingin mo ba ay magkakamali ako? Ano ang ginawa sa inyo ng CEO kanina? Gusto niyang paalisin ako sa Jiangcheng at hindi ako makahanap ng trabaho sa Jiangcheng. Ako. Ari, huwag. Paalisin si Jiang Mubay. Mula ngayon, sa Jiangcheng wala ng kumpanya ang maglalakas, loob na kumuha sa'yo. Hindi pwede, Shuyan. Magkaklase tayo. Isipin mo naman ang mahabang pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon bilang magkaklase. Hindi ko pwedeng mawala ang trabahong ito, Shuyan. Hindi ba sinabi mo, wala na tayong pagmamahal sa isa't isa bilang magkaklase? Shuyan. Si President Shu ng Juyo Group, ganyan ba talaga siya palagi? Ang presidente ay karaniwang seryoso at hindi nakangiti, pero mukhang may ikinagagalak kayo ngayon, sir. Naku, patay. Naisip ko lang kasi na darating si Wanyu mamaya para maghapunan. Kaya ako sobrang saya. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Ikaw na isang presidente, bakit ka bike papasok sa trabaho? Pasensya na. Wala pa akong sapat na ipon para makabili ng kotse. Huwag kang sorry. Kapag pera ka na at nakabili ng kotse, tandaan mo, ako ang kasama mong motorcycle. Ziga, Kahit hindi mabilis ang motor natin, sobrang presko naman. dahil presko. Sa totoo lang, nagtrabaho ako dito para lang makita kung sino at ano ang hitsura ng presidente na hinahangaan ko. Pero hindi ko inasahan na ang taong hinahangaan ko ay siya ring taong mahal ko. Sabi ko na nga ba, paano naman magkakaroon ng ganoong kalaking pagkakataon sa mundo? Ikaw pala talaga yon. Sinasabi ko na nga ba, bakit naman magiging ganoon kasabay ang mga bagay sa mundo? Kaya pala ikaw na pala iyon sa lahat ng oras? Presidente, sa ganitong bagay wala akong maitutulong. Mauuna na ako. Pasensya na, dahil hindi ko kaagad nasabi sa iyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano, dahil ako ang nagpabaya na hindi ko ito sinabi sa iyo noong una. Ayos lang. Pakiramdam ko lang ay ang tanga ko. Shuyan. Hindi ba? Talaga nagkagusto sa akin kahit minsan. Patawat Yuyan. Bakit ka humihingi ng tawad? Huwag kang humingi ng tawad. Hindi pa ba kayo nagkakabati ni Ning Wanyu? Tiyak na hindi pa. Kung gayon, huwag mo muna akong bigyan ng sagot. Alam kong nasa puso mo pa rin siya. Pero gaano man katagal, handa akong maghintay sa iyo. Kung tatanggihan mo ako ngayon, baka sa huli, pagsisihan mong hindi mo ako pinili. May mahal nga akong iba. Dahil sa ganitong uri ng relasyon natin, natatakot akong masaktan kita. Huwag na tayong magkita pa. Hindi ba sinabi ko na hindi ko kailangan ng sagot? Mula nang umamin ako sa iyo, alam ko na siyang gusto mo. Pero ang totoo, gusto na gusto kita. Kaya ko namang maghintay, hindi ba? Hindi ito tama. Anong hindi tama doon? Kailangan ko lang maghintay na mahalin mo ako. Pero mas nauna tayong nagkakilala. Kasamahan tayo sa upuan mula pa noong elementarya. Matagal na tayong magkakilala. Yuyan, ang taong nasa puso ko ay hindi magbabago. Sa akin unang nakilala ka. Bakit naman? Patawad. Huwag kang magsasabi ng patawad. Yuyan ako. Sige. Shuyan, mula ngayon, matututo akong pakawalan ka. Pero bago mangyari yan, pwede mo ba akong yakapin? Sa unang beses. Ito na ang huli, pwede ba? Ay, Sana masaya ka. Zuyan, kung wala kang pakialam sa akin, huwag mo akong sisihin. Walang isa man sa atin ang magiging masaya. Nandito na si Wanyu. Magandang araw po, Teacher Xiaoyu. Magandang araw po sa inyo, tita. Hello, Xiao Xiao. Tita, 6:00 na. Nasaan si Shuyan? Tinawagan ko lang siya. Hindi ko alam kung anong pinagkakaabalahan ng masamang batang yon. Ikaw, pumasok ka muna at umupo. Tara. Si Auntie Sining Wanyu ay prangka. Gusto lang kitang tanungin, mahal mo pa ba si Suyan? Magkakabalikan pa ba kayong dalawa? Ako.
Mahal ko pa rin siya. Ngunit ang paghihiwalay noon, siya ang nag-umpisa. Wanyu, alam kong noong naghiwalay kayo, talagang nasaktan ka. Pero ang tungkol sa nangyari noon, sa totoo lang, may pinagdadaanan si Suyan. Gusto kong sabihin sa iyo, mahal na mahal ka ni Suyan, hindi rin niya gustong makipaghiwalay. Kaya lang, sa mga bagay na iyon, nahihirapan din siya. Alam mo ba? Tita, ano po bang nangyari? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo. Kung pwede lang, si Suyan na mismo ang magsasabi sa iyo. Alam ko, kasi nakita ni Papa noon ang mama ni Teacher Xiaoyu. Aba, ikaw bata ka. Huwag kang magsalita. Tita, anong ginawa ng nanay ko? Hindi, Wanyu. Si Xiao Xiao bata pa, nagbibiro lang siya. Huwag mong dibdibin yan, ha? Tita, hindi na po ako makakain ngayon. Kailangan kong umuwi at tanungin ng harapan si Mama. Hey, Xiaoyu, Xiaoyu. Nandito na si Wanyo. Ma, may kailangan akong itanong sa'yo. Ano yon? Halika, umupo ka rito at mag-usap tayo. Hindi ako uupo. Noong naghiwalay kami ni Shuyan, may kinalaman ka ba doon? Si Suyan? Huwag ka nang magkunwari. Alam ko na ikaw ang may kagagawan, huwag ka nang magkunwari. Nag-propose na siya sa akin. Tapos bigla siyang nakipaghiwalay. Mahal na mahal niya ako. Paano mangyayari yon ng biglaan? Akala ko hindi niya sasabihin habang buhay, talagang wala talagang dating ang mga mahihirap na lalaki. Gagamitin lang niya ang paraan na ito para makuha ang awa mo. Ma, ako mismo ang nakaalam. Wala itong kinalaman sa kanya. Ano ba talaga ang ginawa mo? Tama na. Ang tagal na rin nating nag-usap. Kailangan ko nang umalis. Hindi ba matagal mo nang gusto si Ning Wanyu? Pero ang tagumpay mo na ngayon, bakit hindi mo na lang diretsong kausapin ang nanay niya at sabihin sa nanay niya? Siguradong hindi na niya kayo pipigilan? Kahit na matagumpay na ako ngayon, pero sa isip ko, nasa akin pa rin ang mga alaala ng pagkakaroon ng pera. Ayokong ang aking pagkatao ang magbabago sa isang relasyon. Gusto ko ang mahalin niya. Ay ako, si Shuyan. Bakit kayo naghiwalay? Wala namang masama kung sasabihin ko sa iyo, noong nag-propose ako sa kanya. Dinala niya ako para makilala ang kanyang ina. Baka huwag na lang kaya. Anong huwag na lang? Nasa tapat na tayo ng bahay nila, bakit ka biglang natatakot? Ikaw lang naman ang sapilitang nagdala sa akin dito. Yuan, ang totoo niyan, hindi ako natatakot. Hindi ko pa kasi nakukumpleto ang pang-abuloy. Natatakot ako na hindi kami suportahan ng tita. Ano naman ang problema doon? Sapat ng gusto ko siya, hindi ba? Sige na, tara na. Nay. Nandito na si Xiaoyu. Shuyan, siya ang nanay ko, Nay. Siya ang boyfriend ko, si Shuyan. Shuyan? Alam ko naman iyan, hindi bate para sa kanya, kaya ka umalis at tumira sa labas. Nay. Guwapo naman. Pero wala man lang isang damit na may tatak ang suot, ang batang ito. Siguradong walang kakayahang pinansyal. Halika, umupo ka. Tingnan mo, sinabi ko na sa'yo, madaling kausapin si Mama. Salamat, tita. Ma, kami ni Shuyan. Gusto na naming magpakasal. Magpakasal? Ito, sobra namang biglaan, di ba? Hindi biglaan. 6 na taon na kami ni Shuyan. At sa kakahapon, nag-propose sa akin si Shuyan. Ma, tingnan mo, hindi ba't sinabi mo, ang gusto ko ay gusto mo rin, di ba? Ma, hindi ko na po ito aalalahanin. Siya lang ang pakakasalan ko. Ikaw talagang bata ka. Malaking bagay ang pagpapakasal sa buhay ng tao. Kung gayon, pwede ba akong magtanong ng ilang bagay kay Shuyan? Tita, alam ko na biglaan ang pagpunta ko. Ngunit taos, puso akong gustong pakasalan si Wanyu. Diretso mo na akong tanungin kung may katanungan ka. Magkano ang kinikita mo ngayon kada buwan? Kumikita ako ng mahigit 40,000 piso buwan-buwan. Ngunit mayroon pa akong ilang part-time na trabaho. Kung magsisikap ako, makakakita ako ng mahigit 70,000 piso sa isang buwan. Oo, Ma. Si Shuyan ay napakatalino at napakasipag niya rin. Naniniwala ako sa hinaharap na siguradong mas gagaling pa siya. Kung gayon, ano ang trabaho ng mga magulang mo? Handa na ba ang inyong kasal na bahay? Ang aking mga magulang ay nagretiro na ngayon. Nagpatakbo sila ng isang maliit na negosyo. Tungkol naman sa bahay para sa kasal, nagsusumikap din ako na ihanda ito para kay Wanyu. Ma, hindi ka naman siguro tututol, di ba? Mahal na mahal ko si Shuyan at napakabuti niya sa akin. Huwag ka nang mag-alala. Nasisiyahan ako. Labis akong nasisiyahan. Hanggat mabuti siya sa iyo, lubos kaming susuporta sa inyong dalawa. Shuyan,
Umupo ka muna dyan. Maliit na isda, Xiaoyu. Sumama ka muna kay Mama. Xiaoyu. Gusto ni Mama si Yuyan. Pero, gusto ni Mama na subukan ang kanyang karakter. Ma, sigurado akong walang problema sa karakter ni Shuyan. Bibigyan siya ni Mama ang red envelope na 2,000 piso. Ananasalam ang 2,000 piso. Anasalam ang 2,000 piso. Ang red envelope na ito ay naglalaman ng 2,000 piso. Mamaya, kapag binigay ko na kay Shuyan, sasabihin kong 600 lang ang laman. Kapag nag-usap kayo, tanungin mo siya kung magkano ang ibinigay kong red envelope sa kanya. Kung magsabi siya ng totoo, ibig sabihin, wala siyang problema sa karakter. Ibig sabihin, hindi niya ginusto ang pera ng pamilya natin, kaya kanya minamahal. Shit. Ito ang unang beses mo sa bahay namin. Wala akong masyadong naihanda para sa'yo. Itong pulang envelope na ito, may 5,000 piso. Kunin mo. Hindi ate, hindi ko po ito matatanggap. Bumisita lang po ako sa inyo, hindi ko po kukunin ang pera. Kunin nyo na lang po ulit, kunin nyo na po. Tanggapin mo. Isipin mo na lang, pambili mo ito ng masarap na pagkain para kay Wanyu. Hindi po ate ito. Tanggapin mo na. Sinabi na ni Mama. Salamat po ate. Sige ma, alis na muna kaming dalawa. Noong una, akala ko sinusuportahan kaming mama niya. Tapos? Tapos noong umuwi kami, nag-away kami. Hindi, 5,000 lang ang laman nito. Ano ba ang gusto mong ipaamin sa akin? Na umamin kang mayroon itong 6,000 piso. Shuyan, kung aamin ka ngayon, hindi ako magagalit sa'yo. Hindi, ano ba ang aaminin ko? 5,000 lang ang laman nito. Shuyan, hindi ko inakala na ganyan kang klase ng tao. Anong klaseng tao ako? Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Baka naman nagkamali lang si ate? Ibig mong sabihin, niloko ako ng mama ko, ganoon ba? Paano mangyayari iyon? 16,000 ang nilagay ni Mama para subukan ka lang, Shuyan. Paanong magkakamali siya? Sa kahit anong paraan, 5,000 lang ang laman nito. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kaya ba ito ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Ito ay simula pa lang ng gulo. Ang huling dahilan ay dahil sa isang sakit. Sakit? Nagkasakit si Wanyu. Bakit ang init mo? Marahil ay bago lang na trangkaso. Bago lang na trangkaso. 40 degrees Celsius na ang lagnat mo? Sandali, hello. Gusto ko sanang magtanong, mayroon pa bang bakanting kwarto sa ating ospital? Alam kong kapos tayo sa mga kwarto ngayon, pero nagmamadali kami. Hello? Hello? Isyo yan. Ayos lang. Maliit lang na lagnat. Anong maliit na lagnat? Alam mo bang nasa 40 degrees Celsius ka na ngayon? Hintayin mo ako. Tatawag ulit ako. Ali Jiang Mubay, bakit kayo nandito? Umalis ka na diyan. Ma. Aray, bakit ang init nito? Exo yan. Dito nakatira si Wanyu. Ganyan lang ba ang pag-aalaga mo sa kanya? Ako. Wanyu, ginamit ko na ang aking koneksyon para mahanap ang pinakamagandang kwarto sa ospital para sa iyo. Aalis na tayo ngayon. Makinig ka, sumama ka muna kay Jiang Mubay papunta sa ospital. Hey Naku, umalis ka. Babalik ako. Sasama ako. Ale, dapat alam ko kung nasaan ang ospital. Kailangan ko siyang samahan. Shu yan, may mga bagay na hindi ko masabi habang kaharap si Wanyu, pero kailangan ko na itong sabihin ngayon. Hindi talaga kita gusto. Makipaghiwalay ka sa aking anak. Tita, ako. Alam ko na hindi maganda ang kalagayan ko ngayon, pero nag-iipon talaga ako. Nagsisikap, wala kang sasakyan, wala kang bahay, at wala kang pera. Ikaw at ang pamilya mo, walang silbi. Nagsisikap? Ngayon sa lipunan, sino ang hindi nagsisikap? Tita, gusto ko talaga si Wanyu. Gusto? Hindi ka man lang makabili ng 2 silid na bahay, tapos magsasalita ka ng pagmamahal? Ha? Iba ang babae sa lalaki. Kapag nadapa ang babae sa kasal, tapos na ang buhay niya. Tita, sumusumpa ako.
Habang buhay kong mamahalin si Wanyu. Hindi mo na kailangang sumumpa. Ako ay nakaranas na, kaya alam ko na ang lahat. Kung mahal mo talaga si Wanyu, bitawan mo siya. Nagmamahalan kaming tapat. Anong silbi ng pagmamahalan? Tingnan mo ang hitsura mo ngayon. Balak mo bang hayaan ang anak ko na tumira sa upahang bahay na ito habang buhay? Kahit magkasakit siya, kailangan niyang magtiis. Pag-ibig ay ang pagsasama sa iyo habang kumakain ng ganyan. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon, gaano katagal kaya tatagal ang ganyang pag-ibig? Ale, bata pa ako, marami pa akong kinabukasan, at marami pang pagkakataon. Pangako ko sa iyo. Tiyak na, bibigyan ko si Wanyu ng mas magandang buhay. Ang mga sinasabi mo para sa akin ay senyales ng pagiging hindi pa hinog, makipagsapalaran at magsikap, magtagumpay. Gaano katagal mo hihintayin ang pagtatagumpay mo? 3 o 5 taon o 10 o 20 taon? Hindi ko kayang maghintay at lalong hindi talaga kayang maghintay ni Wanyu. Sa madaling salita, hindi ko siya hihiwalayan. Narito ang 500,000. Kunin mo bilang bayad sa inyong paghihiwalay. Hindi ko kukunin ang pera na iyan, at hindi ko rin hihiwalayan si Wanyu. Bago ako pumunta rito, tanong na ako. Ang tindahan ng mga magulang mo ay nakatayo sa loob mismo ng mall ko. Kung papayag ka, madali lang ang lahat. Kung hindi ka papayag, bukas, maaari na silang magsara. Kailangan pa ba akong magsalita ng marami? Ale, binabantaan mo ako. Hindi mo ba naiisip na medyo sobra na ang ginagawa mo? Oo, sobra na ako. Pero ginagawa ko ito para kay Wanyu. Hihiwalayan mo o hindi? Kaya pala ito ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay. Tama. Kung hindi ay hindi ko siya pipiliing iwanan. Pero ngayon ay napakatagumpay mo na. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag sa kanya ang nangyari noon para magkabalikan na kayo? Sa totoo lang, pagkatapos ng maraming taon, hindi ko rin masiguro kung mahal pa ako ni Wanyu. Kung ipapaliwanag ko ito ngayon, magdudulot lang ito ng gulo sa mag-ina. Kaya pala, ang paghihiwalay namin ni Shuyan noon ay pinilit mo. Ginawa lang ito ni nanay para sa ikabubuti mo. Sa kalagayan niya noon, ayaw ni nanay na mamuhay ka ng mahirap kasama siya. Gusto ko lang na maging masaya kaming magkasama. Hindi ko iyon iniisip na mahirap. Nay, tinanong mo ba ako? Anak kita, pakinggan mo ang nanay mo. Tama ang ginagawa ko. Nay, galit ako sa iyo. Sa tingin mo ba talaga tama ang ginagawa mo? Napakaibig namin sa isa't isa. Bakit mo kami pinipilit maghiwalay? Nagkamali ba ako sa ginagawa ko? Gusto ko lang na magkaroon ng magandang buhay ang anak ko. May mali ba sa ginagawa ko? Nay, alis na ako. Anak ka pupunta. Pupuntahan ko si Shuyan. Huwag ka nang pumunta. Si Shuyan at Buyuyan. Magkasama na sila. Nag-iba na ang kanyang damdamin, Wanyu. Huwag mo na siyang hintayin. Sina, ang dami na nating napag-usapan, aalis na ako. Ang dami ng tawag ni Mama. Baka dumating na si Wanyu, kailangan ko nang umuwi agad. Mauna na ako. Shuyan, sana maging maligaya ka. Sana ikaw rin. Alis na ako. Hayaan mo na. Gusto mo bang sumama sa akin para kumain? Oh. Ma, nasaan si Wanyu? Hindi ba siya pumunta? Bakit wala kayong nagsasalita? Nandito na si Wanyu. Nalaman niya ang nangyari noon. At bumalik siya para hanapin ang kanyang ina. Anak, sigurado akong mahal ka pa rin niya. Shuyan, hindi mo ba siya pupuntahan? Ako. Anak, tiyak na gulong. Gulo ang isip ni Wanyu ngayon. Bilang isang lalaki, minsan, kailangan mo pa ring maging mapagpasimula.
Wan Yu, nakita mo ba? Hindi kanya hinintay. Hindi nagkakamali ang mata ni Mama. Hindi ako talaga naniniwala. Pupuntahan ko si Shuyan. At gusto kong marinig ko mismo mula sa kanya. Ikaw, Pupuntahan ko siya ngayon din. Pupuntahan ko na siya. Shuyan. Shuyan. Shuyan? Shu. Talaga nandito ka. Kaya pala totoo. Kayo na ba talaga? Sino nagsabi sa iyo? Nakita ko mismo. Sa telepono ni Jiang Mubay na may larawan. Nagkakamali ka. Wala talagang anuman sa pagitan namin. Iyan ay yakap niya matapos niya akong tanggihan. Ikaw lang ang nasa puso niya mula pa sa simula. Si Shuyan? Nasaan si Shuyan? Hinahanap ka niya. Wan Yu, Shuyan, ikaw? Bakit ka nandito? anong ginagawa mo rito? tita, nasaan si Wan Yu? May bago ka na ngang mahal. May silbi pa bang hanapin mo siya? Anong bagong mahal? May ginawa ka na naman ba? Tita, may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Tita, nasaan talaga si Wan Yu? Buti na lang at dumating ka. Hindi ko gustong saktan mo pang muli si Wan Yu. Dati, 500,000 ang hindi mo kinuha. Ngayon, ito ay 5 milyon. Lubusan mo ng layuan si Wan Yu. Narito ang 500,000. Kunin mo. Ito na ang bayad. Hiwalay ninyong dalawa. Hindi ko kukunin ang pera at hindi ko hihiwalayan si Wan Yu. Tita, hindi ko kailangan ng pera at hindi ko siya hihiwalayan. 5 milyon ito, sapat na para hindi na kayo maghirap habang buhay. Baka nagkamali po kayo, wala akong sinumang kasintahan. At sinabi ko na, magsisikap ako para mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Ito ay 50 milyon, ang dowry ko para kay Wan Yu. Ito ay 50 milyon, ang dowry ko para kay Wan Yu. Ito, Ang password ay ang kaarawan niya. Nasaan si Wan Yu? siya ay pinuntahan ka. Ano? Shuyan, nasa bahay ako. Nasaan ka? Papunta na rin ako sa iyo. Sige. Pumupunta na ako ngayon. Wan Yu, hintayin mo ako. Padating na ako. Sige. Hinihintay kita. Shuyan, bakit mo ako iniwan noon? Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa mga taon na ito? Patawad. Bawat araw na hiwalay ako sa iyo. Bawat sandali. Palagi kitang iniisip. Hindi mo na ako pwedeng iwan muli. Narinig mo ba? Patawad. Huwag mo nang ulitin ang salitang patawad. Inakala mo ba na ang isang paumanhin ay makabawi sa akin? Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong pakasalan mo ako. Binibiningning Wan Yu. Pumapayag ka bang pakasalan ako? Pumapayag ako.
Pumapayag ka bang pakasalan ako? Ang guwapo ni Papa. Ang ganda ni Mama. Shuyan, kapag ginawa mo pang apihin si Wanyu, ako bilang matalik niyang kaibigan, hindi kita palalampasin. Tama na, tama na. Hayaang magsalita ang ating nobyo. Matagal ko nang inisip. Ano ba ang tanda ng tunay na pag-ibig? Sa mga lalaki, ang tunay na pag-ibig ay maaaring takot. Sa mga babae, ang tunay na pag-ibig ay katapangan. Bakit kaya ganito? Dahil ang mga lalaki ay takot mawala, kaya sila'y maingat. Ang mga babae ay takot makaligtaan, kaya sila'y sumusuong. Pero ang gusto kong sabihin ngayon ay, ang tunay na pag-ibig ay ang hindi pagsisisi. Pinili ko. Shuyan. Pakiramdam ko'y parang nananaginip ako. Talagang pinakasalan mo ako. Kung gayon, handa mo bang ipagkatiwala sa akin itong magandang panaginip na ito? Habang buhay. At hayaan mo akong protektahan ka. Halik na. Halik na, 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 halik na,